Uhaw, gutom, gigil. Yan ang iilan sa mga salitang naglalarawan sa pakiramdam ng ibang teams sa paparating na PVL 2024 season. Halatang halata ang efforts na ipinapakita ngayon ng mga teams sa pagpapalakas ng kanilang roster. Determinado kasi sila na makipag-level o masigitan pa ang performance ng winningest team sa PVL, ang Creamline Cool Smashers. Ang tanong, sapat na ba ang mga ito? Matapos inanunsyo na another All-Filipino Conference na naman ang magaganap sa susunod na buwan, marami agad ang nagpredict na Creamline na naman ang mag-uuwi ng titulo. Pagdating kasi sa ganitong conference, Creamline ang pinakamatagumpay sa kasaysayan ng PVL. Kaya naman, doble kayod ang mga teams ngayon na magpalakas ng kanilang kupunan. Heto nga ang iilan sa mga bagay na ginawa ng ibang teams sa pag-asang mawawakasan na nila ang domination ng Creamline. First move, ang pag-recruit ng mga Japanese coaches. Obvious naman na ang Creamline talaga ang may pinakasolidong opensa sa liga dahil sa kanilang fast and rhythmic plays. Dahil dito, mapapansin natin na halos ng teams ngayon ay nag-acquire ng mga Japanese mentors. Alam naman natin na ang laruan ng mga Japanese pagdating sa volleyball, talagang fast plays ang sistema nila. Sinimula ng ex-led Chameleons ang trend ng itap nito si Japanese coach Taka Minowa para sa PVL debut nito sa 2023 Second All-Filipino Conference, kung saan nanalo ito ng 4 na laro. Ngayon, pinangasiwaan din ni Minowa ang kupunan ng Akari bilang program director ng dalawang teams. Sinundan naman ito ng Farm Fresh matapos hugutin si Invitational Conference Champion na si Coach Hideo Suzuki bilang team consultant at Master Shimizu ang Japanese trainer ng Foxies. Habang pinirmahan naman ng Petrogas Angels si Koichi Tuzurabara bilang bago nitong head coach. Diba? Na-realize siguro ng ibang teams kung gaano ka-effective para sa Creamline ang fast play system na itinayo ni Coach Tai Bundit na galing Thailand na kung ikukumpara mo sa Japanese system ay magkapareho lang. Sa pagsali ng mga Japanese coaches sa usapan, siguradong mas maging mataas ang level of playing ng bawat teams at expect na magiging mabilis ang galawan at mas titibay pa ang depensa ng bawat kupunan sa paparating na season. Another thing ay ang pag-recruit ng mga Phil-Am players. Creamline is not one of the tallest team in the league at kitang-kita natin na nagiging challenge para sa Creamline kapag mas matatangkad ang kalaban nila. Remember the time na nagtandem ang Santiago Sisters sa Cherry Tigo noong first conference ng PVL as Pro League? Hirap ang Creamline sa towering spikes nila at talagang na-intimidate sila sa tangkad ng mga blockers sa harapan nila. Yan ang isang rason kung bakit maraming Phil-Am talents ngayon ang kinukuha ng ibang teams dahil talaga namang height is might. Last conference, nakita natin kung paano ka-effective para sa PLDT high-speed hitters si Savannah Davison. Pinalaya man ng Petrogas Angels si Gretchen Soltones, nagdagdag naman ito ng Phil-Am player na si Brooke Van Sickle na impressive ang background of playing pagdating sa volleyball. Nag-height enhancement din ang PLDT matapos kunin ang Taft Towers ng F2 Logistics na sina Majoy Baron at Kim D. Creamline is still the team to beat. Pero kapag nakuha na ng ibang teams ang tamang timpla na magpapahirap sa Creamline, for sure, things will be more unpredictable sa PVL. Ikaw, anong developments at efforts para sa'yo ang dapat gawin ng ibang teams para maging successful kontra Creamline Cool Smashers?